lapit tayo, pwede lumapit. Pwede ka dito. Pwede tayo kaya. Ako pa lang. Hindi lang makita niya pag ako. Tayo pala ito. Excuse me po. Excuse me po. So the total payments will come here. We will do the oath naman here. So we will give the media the opportunity na mag-set up muna kayo. Pwede kayo medyo mag-back. Tama, linaw, balik ka. O, tama, okay na yun. Oh, wait lang nga, matutumba. Nakinig lang tayo kay ma'am. Yan.
Alisin ito, matitilo yan. Hindi po kami aalis. Hindi na po kami. Kaya po kami sa same po tayo sa dati. Maaari po mga pwesto yung mga maintenance natin. Okay lang po. Basta, don't worry, basta. Dito na tayo sa tripod. Sa tripod. O, mga sa tripod na tayo. Nakinig na. Kuha na kayo ng masada. Atras na po tayo lahat. Okay na, okay na. Atras lang, atras. Atras lang. Ruben! Ma'am, sino nag-receive? Central Records Division. Kasi mamaya mag-press ko naman po dito eh. Makapo-forward po. Ah, makaganito ah. Ayan po, forward na tayo sir. So mag-o-off muna tayo. Para po, dito po ako
Ayan, ang dami pong pinipirmahan ni Senator Trillanes. Dito tayo ngayon sa Ombudsman. Ayan, live na live po tayo sa Ombudsman ngayon, mga kababayan. Kagaya ng hinihintay na lang natin na manumpa ang kainan. Yan po ay panibagong kaso po kay VP Sara Duterte na ihahain po ngayon ni Senator Sonny Trillanes. Ayan, iba pa po yung impeachment complaint na ihahain sa kanya sa Pebrero. Ito po ay iba pong kaso ito na i-file ni Senator Sonny Trillanes ngayong araw na ito. Yan si Trillanes at saka yung mga kainan. So maya-maya press conference. Ayan, paki-like and share po ng ating live para po marami makapanood ng ating live ngayon, araw na ito. Hinggil nga po dito sa kasong kakaharapin, panibagong kasong kakaharapin ni Sara Duterte, mga kababayan. Pag-hashtag kasuhan si Sara. So, live po tayo ngayon dito sa Office of the Ombudsman. Yan, nakikita rin yung mga complainant. Yan, pinakamunahan po ng Senator Trillanes. Please share po. So maya-maya magkakaroon po ng press conference. Bago signal. Nagkakaroon pa ng pipirmahan pa. So maya-maya after niyan, magkaroon pa
and then press conference. Abangan po natin. So, dito ngayon tayo sa Ombudsman. Ayan mga kababayan, napakadami oh. Napakadaming files niyan. Ayan mga kababayan, patong-patong na kaso po yan mga kababayan. Final ni Senator Sonny Trillanes. Maya-maya po malalaman natin kung ano-anong kaso yung i-final. Do you confirm that you are the complainant in this verified complaint filed before the Office of the Ombudsman? Yes. Do you confirm that the contents thereof are true and correct based on your own personal knowledge? Yes. And that the contents thereof are based on authentic records of your possession? Yes. Do all of the complainants confirm that the signatures appearing therein are yours? Yes. Ma'am, seats po muna kami na. Lalo mo ba Facebook? Yan.
Pasaway ako. Telepono na lang. Sir, isa pa TV lang. Kayo naman po, kayo naman po. Nasa kaliwa na. Senator, Kaya magsasalita na po si Senator Sonny Trillanes, mga kababayan. Hinggil po sa kaso na isinampa niya. Hawakan mo na lang. Ha? Hawakan mo. Natapan niyo sa atin. okay na kuya. Okay na. Okay na kayo? Okay na. Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito po kami ngayon. Kasama ko ang the Silent Majority Movement upang mag-file ng kasong plunder, graft at malversation laban kay Vice President Sara Duterte. Ang papaliwanag nito ay ang Presidente, founder ng TSN na si Ms. Josie. Magandang umaga. Kami po ng The Silent Majority, Silent No More Organization, ay kaisa sa ni former Senator Trillanes sa pagsampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Bilang civil society organization na ang hangarin ay ang pag-unlad ng Pilipinas sa pamamaraan ng maayos, tapat, makatarungan, makatao at patas na pamamahala. Tungkulin namin na panagutin ang mga opisyal na nagkakasala sa bayan. Si Sara Duterte ay marami ng paglabag sa batas, sa konstitusyon at sa tiwala ng mamamayang Pilipino na matagal nang pinalagpas at hindi na dapat palagpasin pa. Ang mga reklamo namin ay ang mga sumusunod. 1. Plunder and malversation of 650 million pesos in confidential funds of the OJT and DepEd. This includes the charges already included in Ramil Mandiao
Aliagas affidavit. Number 2, plunder and malversation of 2.7 billion of Davao City's confidential funds when she was mayor. Number 3, graft and malversation of 8 billion pesos worth of overpriced laptops when she was DepEd secretary. Number 4, graft and gross incompetence due to the more than $12 billion pesos of COA allowances in DepEd when she was DepEd secretary. Number 5, graft due to the 7 billion unliquidated cash advances when she was DepEd secretary. Number 6, graft and gross incompetence because only 192 classrooms were constructed out of a supposed target of more than 6,000 classrooms. Number 7, ill-gotten wealth and non-declaration in her salary of more than 2 billion pesos of deposits and other assets. Number 8, bribery and corruption because she received money from a drug lord several times when she was mayor of Davao City. Number 9, unfit to hold public office and betrayal of public trust due to the 2 incidents of public meltdowns while threatening to kill President Marcos. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Support Duterte ay na yung 650 million confidential funds na in-question sa kanya ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga kaagapayang flood control projects. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga limas o liwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Kaya karapat-dapat na bigyan ito ng parehong pagsusunod. Pangalawa, na ang pag-istay ni Inday ay pattern of behavior mula pa nung Vice Mayor siya ng Davao City na nadala niya sa pagiging presidente. Pag-uugali na nakakabahala sa pagpapatuloy niya sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Maraming salamat. Former Senator, doon po sa club ano po yung nagalit ka ng confidence kasi mataas po yung threshold ng gano'n tayo kong confident in what evidence we have against the Vice President? We are very confident na masasakot ito ng plunder, ng elements ng plunder charge. Ito ay supplemental lang, no? Lalo na yung sa 650 million pesos confidential funds. Supplemental doon sa na-file na ng mga civil society organizations noong December. Ang kaibahan lang nito ay nadagdagan noong mga aligasyon ni Mr. Camille Madriaga. So, lahat ng mga dokumentong nakatouch doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified true copies ng mga official documents. Kaya confident tayo na makukuha ito. At bukod pa riyan, marami pang iba pang mga charges ng graft. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The